Hinihintay ko lang si mami galing work. Maaga siya umuwi ngayon eh. Kasi maaga rin siyang pumasok kaninang umaga. Tapos, nagpapasama ako sa kanyang mag-pick up nung aking pick uping bike rack. Kasi nga diba sa weekends magka-camping kami. Gusto kong para medyo masaya yung mga bata at may activity kami magawa, eh magdadala ako ng bike. Syempre malayo-layo yung biyahe din yun, kaya kailangan na yung meron tayong bike rack. Kasi tinesting ko magkarga ng bike sa likod ng truck. Ano siya, malaking space yung kinakain. So yung mga dadalhin namin ng mga tawag dito, mga gamit-gamit, eh sisikip kasi mako-consume nung magagamit ng bike yung space. So kaya sabi ko pick up ako. Sa marketplace madami namang madami namang nakikita akong yung pwedeng ma-pick up. Nakita ko binebenta siya ng 60, pero nakuha ko ng tinawaran ko 30 na lang. Mukhang okay pa naman. So yun yung aking pipick upin. Niyayaya ko si mami na samahan ako papunta doon. So hinday ko lang siya, on the way na siya eh. Siguro mga 5 minutes nandito na si mami. Tapos yung bike rack na kukuhanin ko, siya, kasya ang ilang bike ba yun? 4 na bike kasya. So sa camping pwede ako magdala ng 3 bike. Pwede kong dalhin yung 3. Hindi ko rin naman kasi pwedeng dalhin yung yung 4, kasi yung bike ko hindi naman kasi pwede sa camping yun. Kasi syempre sa camping lubak-lubak yung mga daan. Yung bike ko naman pang siya ba, road bike, kaya hindi siya po pwede dun. Yung kay Johan, yun lang talagang plano ko yung dalawa, pero kung gusto ni mami pwede ko rin dalhin yung kanya. 2,000 years later. Magtatanggal na si ma'am. Ma'am, dinate ng kanyang boy. Dinate ng hardinero si ma'am. Ayun, na-pick up na namin yung pick up na namin yung bike rack. Nandun sa likod, pakita ko sa inyo. Ngayon, dedate daw muna kami. Kakapi lang. Let's go! Papakita ko lang sa inyo yung bike rack. Ayan yan. So ano pa siya, hindi ko pa nailagay yung mga saddle niya, mga cradle niya. Yan, cradle yata tawag dyan. Diyan nakaupo yung mga bike, diyan nakasabit. Pero ito yung pinakatubo niya. Tigas niya hindi bibigay yan. Luma na rin to, pero hindi pa naman ng kalawang hindi pa kalawang na kalawang, kaya mukhang matibay pa. Tsaka itong mga to mukhang mga bago pa. Yan, nakuha ko ng 30. Nakapost niya 60. Tinawaran ko kalahati. Yung matanda naman kasi hindi naman Iba talaga kapag, ewan ko ba, iba pag mga puti ang nagbebenta. Sabi niya, pag hindi ka nasyahanan dyan, pag di ka natawa, balik mo sa akin, balik ko sa iyo yung pera mo. Walang problema kasi hindi naman hindi naman pera ang habol ko dyan. Wala lang daw siyang, hindi na nila ginagamit kasi dati sa mga anak niya nung nandiyan pa. Sila na lang mag-asawa ngayon sa buhay. Tapos ayaw niyang lagyan ng bike rack yung niya, yung bago niyang sasakyan. Ano pala sinabi mo? Kaya ibinin. Ano yun? Magkatalo, magkaiba ba? Oo nga, Wendy's. Ang ganda ng lugar nung matanda, yung bahay nila. Nasa siya, malapit sa ilog, sa Boriva. Yeah, tapos nasa likuran lang nila yung yung Bow River pathway na mapakagandang pagbikan, kaya sila mag-asawa kahit matanda na nagbabike sila. Guys, na testing na namin ni Kuya, na assemble na namin, so pwede siyang 5. Meron siyang 1, 2, 3 cradle, meron pa siyang isa nito, bali pang 4.
meron pa siyang ganito na tingin ko ay spare. Kasi ever since wala daw ito talagang kasamang yung bilog dito, ito. Wala siyang kasamang ganito. So hindi mo siya mailulusot talaga sa tubo. Yun. So I think kung halimbawang nasira ang isang ganito mo, gusto mong palitan, saka mo to gagamitin kasi nakatornilyo lang siya dito. Ayun, oh. Ito nga ano na eh, palit na eh. Pero wala namang kaso. Ang aking kulang ay ito, hindi ko mailagay dahil kulang ako nito. Yan. So madali lang naman tong gawa ng paraan. It's either humanap ako ng ganitong pyesa, hanapin ko dito sa maker nitong CPE na to, kung nagpo-produce pa sila, meron silang ganito. Or kung may makikita ako mga lumang bike rack na may ganitong katulad na pyesa. Or ang pinaka last naman na pwede at madali rin naman gawin is kuhanin ko lang yung size nito. Yeah, punta ako ng Home Depot or hardware store at humanap ako ng bolt and nut with washer na ano nito, size nito. At yun ang gagamitin ko para dito sa last one, para makapagsakay ako ng 4 na bike. Pero for now, sa camping, sa weekends, ang dadaling ko lang naman is 3 bike. Kasi hindi ko naman madadala yung akin kasi nga road bike. Kaya no problem. Ito na yun. Ito na mismo yung setup na gagawin ko. Ayan. So ito pala nag-ano din, na nagbe-bend rin siya, bend down para maibaba to. Pero tinesting ko na. Hindi pa rin kakayanin. Sasagad pa rin dito. Kahit na i-bend down ko yung ano, itong ano na to. So, mangyayari talaga is para mabuksan yung pinto, i-unload muna lahat ng bike and then huhugutin muna, which is napakadali lang hugutin kasi ganito lang siya, oh. Yan lang ang lock niya. So, walang problema. Ang dali lang. Seconds lang tanggal niya. Kung nanakawin niya yan, malalakaw mabilis eh. Ayo, ang dali. Kaya nga yung iba kuya is meron ditong susi. Meron sila ditong inilalagay na lock. Tapos may susi, may key. Kung hindi mo tatanggal yung key na yun, hindi mo basta mahihilat tong pin na to kasi ito lang nagdadala, guys. Pag ganito yung pin, oh, wala na, nakaw na lahat ng bike mo kasama pa to. Eh okay lang naman kasi wala kami mamahaling bike. Pero kung may mamahaling kang bike, siguraduhin mo may lock yung ganyan mo kasi mananakaw talaga madali. So yun, no, nakokompleto na yung mga gamit natin, no. Kahit mga ganyan-ganyan lang, hindi naman kasi ako guys sa forma talaga. Ako naman isa gamit sa usability, ay tama ba yung term ko? Doon tayo sa functionality, hindi doon sa forma. Kasi wala, ever since hindi talaga naman ako kasi pa-formang tao eh. Sa akin yung basic setup, yun na yun. Kung ano ko siya nabili, yun na yun. Hindi ako mahilig magbago-bago. Sa akin basta kagaya dito sa truck na to, basta ma-maintain ko lang ang makina nito, sok na sa akin yun. Swerte ko nga kasi kahit paano makapal pa siya. O diba? Matagal-tagal ko nang gagamitin. At hindi na ako magpapalit ng summer winter kasi all year round na yan, guys. Dito nakikita yan eh. Ayan oh, Scorpio. Dito siya nakikita, ayan. So meron siyang snow, ayan. So, pwede siyang snow tire. Pang all-terrain tsaka mud. Oh, pang lahat na yan. Oh. Ayan. So, okay na tayo. Baklasin na muna natin to. At sa ano natin ikabit sa mismong camping na. Ito kaya, dadaling ko pa ba itong parts na to? Hindi naman, ano? Iwanan na lang natin dyan sa loob. Guys, hanggang dito lang naman ang aming vlog. Thank you for watching. See you on the next one. Bye-bye. Walking daw muna kami. Pero kami ni Kuya biking. Ganda pa ng init eh. 8:30 na ng ano eh. 8:30 na ng gabi. So na-try na namin ni Kuya yung ano, yung bike rack. Okay naman yung fit niya. So magagamit na namin sa Friday. Kasi alis kami ng Friday for camping hanggang Sunday. Ayan. Tapos ngayon, lakad-lakad raw muna kami. Ritual na nila yun eh, nila mama. Pero ngayon hindi sumama si Ninang at si Johan. Masakit na raw ang paan ni Nina. Ang kalalakad. Sila lang dalawa ngayon. Kami naman ni Jeron, eto. Ayan. Bike kami. Siya na yung gumagamit ng aking road bike eh. Ang hirap kasi doon, nangangalay ang likod ko.
Hindi ako pang road bike, pang mountain bike ako. Ano na sila? Bilis maglakad ah. Regular sila nito eh. Halos araw-araw sila naglalakad. Ritual. Pampatibay ng tuhod. Sa pag-uwi ko, sabay kain. Kasi mamaya, pasok pa. 2 days mong papasok. Ay. Sarap naman ang gising ko. Pagbangon mo ng higaan ganyan, merienda oh. Maha. Sarap. Gawa ni mama. Camping na bukas. Madami na ikakarga. Magkakaalaman na kung malaki nga ba ang truck. Baka hindi natin maisara yung likod. Dini pala sa sleeping bag na nakuha namin kanina. Pinick up namin. Pagkalakalaki. Sobrang bulky niya. Yung usual, isang tao lang to. Pero sobrang laki. Parang 4 na katumbas niyan doon sa mga normal na sleeping bag na maninipis. Kasi ang loob niya maganda. Pang mayaman, no? Ang kapal ng loob, oh. Bibilad lang namin kasi hindi na namin malalaban. Di matutuyo. Babad na ng pang barbecue. Ready na ang gamit. Yung sleeping bag na na-pick up namin ni Mami kahapon. Sabi ko kay Mama, mas sprayan natin ng alcohol. Tapos bilad natin sa araw. Kasi hindi na siya mabango. Ayan, ngayon mabango na siya. Pwede na. Ang gandang klase kasi yung loob niya is ganito, tela na ano, yung labas niya ganito. Pero ito napaka-comfy, sobrang kapal niya oh, yung puton niya oh. So bali yan nakabuka yung zipper niya. Pag inano siya, pag zinip up siyang ganyan, edi ito, 2 sleeping bag silang ganyan. Tapos si Gray naman ay ready na rin. Kanina dumaan ako, nagpagas na ako sa Costco. Tapos ay tawag dito, nagdumaan na rin ako sa car wash. So nilinis ko na rin ng konti para ready na. So yun. At ngayon ay 9:54 na at hindi pa ako nakakatulog. Mamaya dadating na si Mami ang mga 2:00 siguro. So ako ay papasok muna. Napakaganda ng init oh. Sana ganito hanggang buong weekend sa camping para ma-enjoy. Tapos ako ay susubukan ko munang matulog para mamaya may energy kasi malayo-layo pa yung mamanihuhin namin pa Edmonton. Sa Miquelon Lake kami. Pahabol na ano, palis na kami pa camping ngayon pero may mga pahabol pa kami binibili. Ay kauuwi lang ni Mami, ako naman. Ay, nga pala.